title ng video natin today, we are going to Kazakhstan. And right now, nandito pa rin tayo sa NAIA Terminal 2. Sabi sa akin nung nag-check-in ako, temporary boarding gate is gate 3. Pero dun sa screen, yung flight ko, wala pang nakalagay na boarding gate. So I kinda have a feeling na may iba pa yung boarding gate ko. I am flying AirAsia today and meron tayong layover sa Don Mueang, Bangkok. Ngayon ay 8:14 na. Dapat mag-board na ako ng 8:25. Pero wala pa ring boarding gate. Meron na layover sa Bangkok ng 8 hours. Let's see if I will be able to go out of the airport. Nakakaloka yung AirAsia. Kung kailang boarding time na tsaka silang nagpalit pala ng gate. Boarding time na ngayon eh. The entire time na nag-antay ako ng boarding is naka-blanco lang dun sa screen. Tapos nung boarding time na, saka lang nila pinalitan yung gate. Nandito na ako sa Don Mueang Airport. Tatry kong lumabas. Mag-go through ako ng immigration. I will try. Kasi less than 12 hours lang yung layover. Hopefully payagan akong lumabas. Let's see. Kakalagpas ko lang ng immigration. Nandito na ako ngayon sa transit area. So unfortunately, hindi na talaga pwedeng lumabas. Anyone na merong transit, hindi pwedeng lumabas. Tapos tinanong ko regardless ba yun nung kung gaano katagal yung layover, yes daw. Sad, sobrang na-imagine ko na pa naman yung sarili kong kumakain ng tom yum, ng pad krapao sa Terminal 21. Gusto ko pa naman mapuntahan yung Pier 21 food court. What we're gonna do is we'll just tour around the Don Mueang Airport. Yung mga staff ng AirAsia, Don Mueang sila. Pero may napanood kasi akong Thai na YouTuber, Don Mueang yung pag-pronounce niya. Pagkalabas mo from the immigration for the transit, nandito na yung agad yung mga kainan. So may Starbucks doon, may Thai restaurant here, and different restaurants, and may McDonald's here. Let's see what are the other options. Gusto ko talaga ng authentic na Thai, yung as in sa labas, hindi sa airport. Kaya excited pa naman akong lumabas. There's Asian corner here. As far as I remember, dito kumain yung The Sensons. Tapos, marami pang kainan. In fairness dito sa Don Mueang, yung mga gates nila, maraming kainan. Yung mga departure gates. Hindi ko tulad sa ibang airport. Sobrang limited na yung kainan na makakainan mo sa mga pag nasa mga boarding gates ka na. Meron ditong Japanese restaurant pero nagtitinda din sila ng mango sticky rice. 190 baht. So, sa labas yan, 100 baht lang. Or minsan less pa. Pag sa mga kalye-kalye, mga nasa 60 baht, 70 baht, ganun. Tapos pag mga nasa mall, mga 100 baht. Gusto ko ng masarap na Thai food na sulit. Mahal kasi yung kinainan ng The Sensons eh. Pero mukhang doon na lang din ako kakain. Mukhang mas maraming choices doon. Ang mahal ng tom yum, pero gusto ko talaga mag tom yum. Sana naman legit and malaki serving. May kasama na siyang drinks of my choice. Gino ko na siya. Ang drink na pinili ko ay Thai milk tea. 400 baht siya, which is nasa 737 pesos. Good sign, malaki yung serving ng iced tea. Pero parang marami rin yung ice. Pero hopefully masarap and legit. Meron pa siyang libreng cropek. Let's try. Marami naman siyang sahog. Maraming shrimp and merong boiled egg. Pero yung broth, hindi yung preferred ko na broth ng tom yum. Pero pwede na. I kinda have a feeling na instant to. Tapos nilagyan na lang ng mga sahog-sahog. Kasi yung noodles niya instant. Tapos yung broth niya, sobrang kalasa ng mga instant na tom yum. Ayos na yan, nandyan na eh. 737 pesos. Let's try para yung milk tea. Ang sarap yung popek pag nahalo siya dun sa amin.
okay pumawi sa milk tea. So may ibibigay akong tip kung dito rin kayo mag-layover, tapos mahaba yung antayin yung oras. Merong free wifi na 1 hour lang pwede gamitin. Pero pwede ka kasing mag-register using imbentong email address, and hindi na i-verify kung valid yung email address na provide mo. So ako, pag nag-expire yung 1 hour ko, magko-connect lang ulit ako, tapos magpo-provide lang ako ng another imbentong email address. Ayun, connected na ulit ako. So hindi ko na kailangan bumili ng eSIM. I was planning na bumili ng pang 1 day na eSIM, pero while nandito ako para may pang internet ako, pero hindi na pala kailangan. So yung free wifi dito sa airport, it's called AOT, Airport Free Wifi. Doon kayo mag-connect, tapos magpo-provide lang kayo ng email address, and then connected na kayo for 1 hour. Magbabayad na tayo, and we're gonna use our GCash card. Let's see. Card. 440 baht yung na-charge sa akin kasi merong service charge. Pag pina-convert mo siya, 811 pesos. 811.77 pesos. So, tingnan natin magkano ang charge ni GCash. 817 pesos and 57 cents ang nabawas sa GCash ko. So, meron lang 6 pesos difference, 5 pesos difference. Kaya, GCash talaga is the key to success. GCash is the key to savings pag nag-abroad. Withdrawals, purchases, basta may flight kayo and nag-aantay na lang kayo ng boarding nyo and nasa boarding gate area na kayo. Always check yung mga ganitong monitors to see kung may changes ba sa gate nyo. So dyan yung makikita yung gate information. So right now my flight, since mamayang gabi pa siya, wala pa siya dito sa screen na to. Maghanap na lang muna ako ng matatambayan, pero good thing dito sa mga boarding gates nila, maraming matcha-chargean. May mga working station pa actually na pwede mong gamitin if you need to work. So that's what I'm gonna look for. It's 4:14 PM and 7:30 pa yung flight ko pa Almaty. It's time for mango sticky rice. I was hoping na pwede siyang kainin dun sa restaurant kasi may mga restaurant nagbebenta nito. Pero for take out daw only. Ang nakita ko na mango sticky rice na pinakamura is 180. Yeah, 180 baht. Yung iba 190. Most of them pare-pareho lang sila ng binebenta actually. So parang may isa lang silang supplier. Hahanap lang ulit ako ng malamig na pwesto. Yung napansin ko dito sa Don Muang Airport, mainit. Ilan lang yung spot na makakahanap ka ng malamig. So hanap ako ng malamig. And nakita ko na yung gate ko. Pupunta na ako dun sa bandang gate ko. Ayan, makikita nyo maraming ganyan dito. Para mga workstation, pwedeng mag-charge. Super dami niyan, hindi kayo mauubusan. Ayun, medyo malamig dito. Is this a lounge? Oh, mukhang free siya. Hindi ko alam kung paid lounge to or free. Experience. Okay, mukhang free siya. In fairness, wala masyadong tao dito. Ayan oh. May mga saksakan din. Pwede kayong kumain dito ng mango sticky rice. Guys, pagpasensyaan nyo na kung yung mga first few clips medyo shaky. Kasi I have a new camera and nilalaro ko pa siya kung ano yung proper settings na magmamatch sa kind of vlogging na ginagawa ko. So, just bear with me. Inaaral ko pa tong camera ko. Hindi na muna ako tumuloy sa gate 12. Sa gate ko. Kasi ang layo pala niya. Parang dulo. Tapos parang there's nothing there na. So pag nagutom ulit ako, babalik na naman ako all the way back there. Naramdaman ko na dito sa spot na tumalamig. So dito na lang muna ako mag-stop at kakain ng mango sticky rice. Nalagay ko na yung sauce dun sa kanin. Let's try the manga first. Oh my god. Ang tamis ng mangga. Ang mahal pala ng mango sticky rice. 334 pesos siya. Pero masarap naman. Pero you can get it sa labas sana ng mas mura. Pero airport, I don't know if kain pa ako dito ng dinner. 7:30 pa yung flight ko.
siguro mga 6 p.m. magbo-board or mga before mag 6 p.m. ganun. And wala akong food sa plane. Hindi na ako nag-avail ng food sa plane. Kasi nga, I was hoping na makakalabas ako dito sa Bangkok. Tapos sabi ko magbabaon ako ng maraming food. But no! Before I forget, checklist tayo. So, in Manila, ang mga kailangan yung i-ready ay, of course, passport, and Kazakhstan doesn't require visa for Filipino or for Philippine passport holders, plane ticket, and then travel tax, and yung e-travel. So, yung e-travel, pwede nyo yun i-fill out 3 days before ng flight nyo. And then, if dito kayo sa Bangkok mag-layover, there's no need to fill out arrival card dito sa Bangkok kung layover ka lang. Pero if you're planning to stay like overnight or a few days here before nung flight mo going to Almaty, then you would have to fill out the Thailand arrival card or arrival form. Regarding flight, as I've mentioned, I'm flying AirAsia, and AirAsia lang yung merong fly-through from Manila going to Almaty. Meron kayong option na parang fly-through din siya via Asiana and then Astana. Yung flight nun is from Manila to Incheon via Asiana, and then from Incheon to Almaty is via Astana. Si Asiana and si Astana, parang meron silang tie-up. Pag nag-book ka ng ganung flight, dalawang boarding pass na rin yung ibibigay sa'yo sa Manila, tapos yung luggage mo sa Almaty mo na makukuha. Ang alam ko na nagganon ay si JM Bangkisho. Parang fly-through rin siya kasi nga doon mo na sa Almaty i-claim yung luggage mo. Boarding time! Dear guests, for safety reasons, the use of charging of power banks on board are strictly prohibited. Power banks must not be stowed in the open. This is it! I'm in Almaty, Kazakhstan. Nakalagpas na ako sa immigration. And this is really it! Oh my god, I can't believe I'm here. Nakakaiyak. Kukunin ko lang yung luggage ko, and then ang next step is magwi-withdraw para makabili ako ng SIM card. Wala pa akong internet kasi hindi ako bumili ng eSIM kasi kailangan ko rin naman bumili ng SIM card or ng eSIM dito sa airport to have a local number para makapag-register ako sa Yandex. Got my SIM card na. Bali, paglabas nyo ng Immigration and Customs, sa left side nandoon yung mga bilihan ng mga SIM card. Ang pinakamura is yung K-Cell, 6,000 tenge 1 month na unlimited internet, unlimited calls. And then, sa right side nandoon yung mga ATM. And we're gonna look for Freedom ATM. Okay. Ito ang mga ATM. Oh my god. Ang dami. So yung SIM card in peso, 766 pesos siya, unlimited internet na yun. And unlimited 5G. Kasi meron dong isa na 10,000 tenge, 4G lang. So mas mura pa yung nakuha ko, K-Cell. Tapos yung withdraw ko, 300,000 tenge. Pag kinonvert mo siya, 38,368. Pero ang nabawas sa akin sa GCash ay mas mababa pa. 38,335 ang nabawas sa GCash. Kung ayaw nyong may matirang pera, tapos gusto nyo unti-unting mag-withdraw, as long as Freedom ATM yung gagamitin nyo, walang fee. So okay lang na konti mo na yung withdrawin mo, tapos pag kinulang, withdraw ulit. Yun, so magsi-CR lang ako and maghahanap ako ng matitake out na food. Na-set up ko na rin yung Yandex ko and I'm good to go. Wala lang masyadong option ng bilihan dito sa arrival nila. Unlike sa Japan or Korea na may mga convenience store, dito wala. Restaurant talaga. So I'll just hope na merong convenience store na malapit sa accommodation ko. Magbubook na ako ng Yandex. I'm not sure kung meron sa labas.
Pag umakyat ka pala sa second floor, which I think is the departure area, may kainan pa dito, tapos merong convenience store na vendo siya. Let's check kung nagsusukli ito. Ayun. Kung mabaryahan. Actually, yung binigyan naman sa akin ng ATM is iba-ibang denomination. Kaso ang pinakamaliit kasi na denomination is 1,000. Nag-check ako dun sa Yandex. 2,200 yung pamasahe ko going to my accommodation. So kung magbabayad ako ng 3,000, sayang din yung 800. So kakain na lang muna ako dito para mabariyahan ako. Ito yung itsura ng labas ng arrival hall. So ito na yung mga pick-upan ng mga taxi, pick-upan ng mga sunto. I'm just waiting for my Yandex ride, arriving in 2 minutes. Nakasakay na ako ng Yandex and I'm on my way na sa accommodation ko. Okay, naka-check-in na ako sa accommodation ko. Sobrang struggle. Yung accommodation ko hindi pwede sa bobo. Hindi pwedeng hindi marunong sa instructions. Ang dami niyang lock code. Ang daming instructions. But anyway, I made it. So maganda yung area. Maraming restaurants. Maraming coffee shops. At merong 24/7 na parang convenience store or parang mini supermarket. So let's go there. Hindi ko alam kung pwedeng tumawid-tawid dito basta-basta. Pero baka hanap na lang tayo na matatawiran na maayos. Yung accommodation ko, it's not facing the main road. Nasa loob siya. Tapos, maganda siya. Ay, meron din palang CU dito. Kaso, sarado. Ayun, meron ding CU. Meron 24/7 na supermarket doon. Tapos, nice! Nakalagay doon sa CU 24/7 pero closed daw sila. So hindi siya 24/7 pero mukhang open yung city market doon, nakalagay 24/7. So tatawid lang ako. Ayun, as I was saying, yung accommodation ko para siyang yung mga typical na sketchy na mga accommodation. Oh, may restaurant din. Ayun, may open na restaurant. Pero magla-light lang ako kasi matutulog na ako. Ay, meron dito ng yung Degerman. Nakikita ko yun sa mga vlogs. Parang marami pang option doon. Check ko muna yung supermarket. Ayun nga yung accommodation ko. Yung itsura niya, parang siyang typical Soviet na apartment. Pero parang feeling ko live siya, parang buhay na neighborhood siya. Kasi meron siyang maayos na playground sa harapan, malaking playground. So feeling ko buhay na community siya or na neighborhood. Anyway, papakita ko na lang sa inyo. Dito na ako sa supermarket. Oh, may mga bread. Ano kaya to? Check. Fairness, maraming tinda tong kapitbahay kong supermarket. Gusto kong mag-milk and siguro magbe-bread na lang ako or sandwich. Or meron kayang pasta. Ito, ano kaya ito? What's this? Ayun, pasta. So, yun lang guys. Bumili lang ako ng food ko. Iniinit ko yung pasta. Parang Asian pasta siya. Tapos, bread. Yung tsura niya. And then milk. Yung milk nila dito may mga percent. 2.5, 3%, 6%. Pinili ko lang yung pinakamura. I assume siguro yung concentration ng milk mababa lang. 2.5 lang siya. 620 tenge. Sobrang kailangan ko ng milk, kailangan ko ng energy. Grabe, ito na yung pinaka-exhausting na biyahe na ginawa ko. Siguro dahil din sa fact na mag-isa ako, tapos long haul na biyahe. So yun, basta pagdating nyo lang sa
Sa immigration, ang tinanong lang sa akin kung galing daw ba ako ng Bangkok kasi nga yung flight ko from Bangkok. So sabi lang niya from Bangkok, sabi ko yes. Tapos how many days? Hindi ko alam yung count ng days. So sinabi ko lang until April 12, sabi kong ganun. So yun, okay na. Yun lang. Tapos paglabas nyo doon, nandun na yung bilihan ng SIM card. Sa left side, paglabas nyo ng arrival hall, nandun yung bilihan ng mga SIM card. K-Cell ang pinakamura. And maganda rin yung in-offer nila kasi unlimited 5G for 1 month and unlimited calls din for 1 month. Nice, di ba? Kasi if you need to call, for example, may mga tour ka, if you need to call your agency, your tour guide, meron kang pantawag. Tapos, sa right side, sa far right, paglabas mo ng arrival hall, nasa far right yung mga ATMs. So, Freedom ATM ang piliin nyo para nag-accept ng 6-digit PIN and at the same time, walang transaction fee. Ayun, tapos kung gusto nyong kumain dun sa airport pag-arrive, aside sa ground floor, pwede kayo umakyat sa second floor, which is yung escalator nandoon din sa side ng mga ATMs. Ayun lang. And then, pag nag-request kayo ng Yandex, yung labas ng arrival hall, yung kalsada doon, merong multiple lanes. So, nakakalito kung saan mag-stop ba yung Yandex mo. But, madali lang naman siya, and especially kung gabi, wala masyadong sasakyan. So, anyway, kung nasa ibang lane ka, tatawid ka lang naman. So, yun lang. Kainin ko lang yung food ko. Mukhang masarap siya. And then, magpapahinga na ako. It's 3 a.m. na here. Lagpas 3 a.m. na. Which is 6 a.m. something na sa Pilipinas. Umalis ako sa Pilipinas ng 4. Umalis ako sa bahay ng mga 4 something. Mga magpa 5 a.m. So, ngayon 6 a.m. na. So, inabot na ako ng more than 24 hours bago na apag-check-in. So yun lang, hopefully nakatulong ang vlog na to sa pagpaplano nyo ng Almaty trip nyo. Abang kayo sa mga susunod pang episodes ng Almaty vlogs ko. Yun lang naman for now. Kakain ako magpapahinga. See you tomorrow and tsaka na ako mag-room tour. Actually, there's nothing much to see here naman dito sa room kasi sobrang liit lang niya. Nagtipid ako sa accommodation pero hindi naman sobra dahil nga solo trip tayo and ang mahal ng pamasahe. Anyway, ang dami ng kuda. Yun lang. Maraming salamat for watching this video. If you like this video, if nakatulong to sa pagpaplan nyo ng Almaty trip nyo, please like and please subscribe para din updated kayo sa susunod pang mga episodes nitong Almaty trip. Yun lang. Thank you. Bye!